Welcome back to Glisa's YouTube channel. For today's video, ang tatalakayin naman natin ay itong Nonlight FC720C RGBW LED spotlight. So this light is a highly powerful 750 watts full color RGBW LED spotlight na dinisenyo para sa film, broadcast, and photography productions. So ang input power nito ay 100 to 240 volts AC, so auto volts na siya. These lights offers an extremely wide CCT range of 2,400 to 12,000 Kelvin and an adjustable dimmer from 0 to 100% in 0.1% increments. This light has 5 lighting modes including CCT, HSI, RGBW, gel na merong 460 presets. Meron itong 15 built-in lighting effects. So mamaya iisa-isahin na lang natin yon para mapakita ko sa inyo. And for the mounting, the Nonlight FC720C utilizes a standard Bowen style mount. And lastly, this light can be controlled using onboard knobs and buttons or via non-link app using Bluetooth, or kapag naman advanced yung mga studio setups natin, pwede natin itong makontrol via DMX or RDM. So what's inside this box? So buksan na natin at tingnan ang nasa loob ng ating Nonlight FC720C RGBW LED spotlight. So unang-una, ang nasa loob ng box natin ay itong Nonlight FC720C. So nakakabit na nga pala sa kanya yung kanyang 45 degree reflector. So tanggalin lang natin. So ito yon, yung 45 degree reflector niya. Okay, so lagay lang natin dyan. So ano pa yung nasa box niya? So nasa loob din ng box yung ating power supply. So lapag lang natin dito. Okay. So nandito rin yung ating AC power cable. And then yung ating DC connection cable. So mamaya papakita namin or ituturo namin kung paano natin i-connect to sa ating fixture. So lapag lang natin. So dito rin meron tayong quick release clamp. Yan, mamaya papakita rin namin kung saan ginagamit to. And lastly of course, itong ating carrying case. So for this tutorial, gumamit ako dito ng Matthews combo stand. So dito natin ikakabit yung ating Nonlight FC720C. So gagamitin ko yung baby pin. Next nito, ikakabit na natin yung ating power supply. So bago natin ikabit yung power supply, gagamit muna tayo ng ating quick release clamp. So kunin lang natin. So ito yung ating quick release clamp. So ikakabit muna natin to sa ating stand, and then after nating makabit yung quick release clamp, ilalagay naman natin yung ating power supply. So i-release lang natin yung ating clamp. Yan, gaya nito. Yan. And then kabit natin dito sa stand. So pag nakabit mo na yan, kunin na natin yung ating power supply. So ito yung power supply natin. So ikakabit na natin siya dito sa ating clamp. So kung mapapansin nyo, meron siyang V-shape. So kailangan lang maglapat sila ng clamp. So ilagay na natin. Yan. Yun. Pag narinig nyo yung click sound na yun, ibig sabihin na ikabit nyo ng maayos yung ating power supply. So paano ba yan tanggalin? So nakita nyo tong part na to. Ang gagawin nyo lang, ipe-press nyo lang yan. Pag na-press yan, yun lang yung time na matatanggal nyo yung power supply. Kapag ganyan, tapos tinatanggal nyo nang hindi pinipress yan, kahit anong gawin nyo, hindi nyo matatanggal yan. So dapat pinipress nyo muna yan para hindi masisira. So ang gagawin naman natin is, gagamitin na natin yung ating DC connection cable from the power supply papunta sa ating fixture. So ito na yung ating DC connection cable. So ang gagawin lang natin is, i-connect natin yan dito papunta sa fixture. So kung nakikita nyo yan, ito nakalagay, DC out. Yan. Diyan natin ikakabit or i-insert yung isang dulo ng ating DC connection cable. So gawin na natin. Nakikita nyo tong silver part na yan. So dapat etong nakauka na to, ilalapat natin yan dyan. Yan. So, gaya nito.
Yan. Pag na-shoot mo na yan, ito-twist mo yan, and then may maririnig kang click sound. Pag narinig mo yung click sound na yun, ibig sabihin, naikabit mo ng maayos yung DC connection cable sa ating power supply. So, paano tanggalin? So, nakikita mo tong part na to, yung silver na yan. Ang gagawin mo lang dyan is, ipupush mo lang yan paatras. Yan. And then twist, pabalik, tsaka mo siya matatanggal. So, ibalik na natin. Okay. So, ganun din yung gagawin natin sa kabila. So, dito naman sa kabilang dulo, sa fixture side, ikakabit naman natin yung kabilang dulo ng ating DC connection cable. So, dito natin siya ilalagay sa DC in. Yan. So, kagaya din ng kanina, yung marker na yan, yung may silver part na yan, itatapat mo tong mayroong nakauka dito sa DC connection cable. So, gawin na natin. So, ipagtapat natin sila, and then masushoot yan. Pag na-shoot, twist. Pag nakarinig ka ng click sound, ibig sabihin ay naikabit mo na ng maayos yun. So, papakita ko lang paano naman tanggalin. So, ganun din, yung part na yan, press mo, and then hilain mo. Tapos, twist pabalik, tsaka hugot. Okay? So, gawin uli natin. Ipaglapat natin sila. Twist, and then lock na yan pag nakarinig ka ng click sound. So, kung mapapansin nyo rin, kapag ganyan yung setup, dyan nasisira kasi yung mga kable pag nai-stress. So, anong dapat natin gawin para hindi masira kaagad yung ating DC connection cable? So, kung makikita nyo, meron namang strap yung ating kable. Ayan. May strap yan. So, ang gawin nyo para hindi siya stress, strap nyo siya dito sa ating yoke. Tingnan nyo naman, hindi siya stress. So, since naikabit na natin yung DC connection cable from the power supply papunta sa fixture, it's time naman para i-power on na natin yung ating fixture. So, on lang natin yung ating ilaw. Yan. So, dito makikita nyo sa control natin, meron tayong dalawang knobs. Papakita namin kung ano-ano yung function ng bawat knobs na yan. Tapos, meron tayong dalawang button, which is the mode and the menu. Unahin na natin yung menu. Okay, so press lang natin yung menu. Okay, under menu, ang gagamitin natin para makanavigate tayo is itong ating second knob. So, under menu, meron tayong address DMX, wireless control, fan control, rotate screen, screen brightness, language, firmware update, reset all settings, and version. Para makapasok ka sa bawat menu na yan, or sa bawat setting na yan, halimbawa dito sa ating screen brightness. So, ang gagawin mo, ipipress mo lang tong knob na to. Tapos, siya pa rin yung pang-kakalibrate mo. Paano tayo makakabalik? So, press menu. So, para makabalik ka uli, press mo uli yung menu. So, yung pangalawang knob naman, yung ating mode. So, sa ating mode, meron tayong CCT mode, HSI, RGBW, gel mode, tsaka effect mode. So, ang pang-navigate mo rin dyan is itong knob na nasa kanan. So, yan. So, para mapasok mo yan, is ipipress mo lang din siya sa gitna. So, halimbawa sa CCT mode. So, dito ipapakita ko yung dimmer natin, 0.1% increments. So, yan. From 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6. So, hindi siya 1, 2, 3, hindi siya ganun. So, 0.1% increment siya. So, up to 100% yan. Yan. Okay? Yan ang ating dimmer. So, ibaba lang natin ulit siya. Okay. So, tapos na tayo sa dimmer. So, dito naman tayo sa ating CCT. So, paano ka makakapunta dyan? So, gagamitin mo yung second knob. Ito. Gamitin mo yan pang navigate. Yan. Or panglipat ng setting. Yan. So, punta tayo sa CCT. Pag nandyan ka na, gagamitin mo naman itong knob na kulay blue. Siya naman yung pang-kakalibrate mo. So, sabi ko nga, yung CCT natin, ang range niya, from 2,400 Kelvin up to yan, 12,000 Kelvin. So, yan yung range ng ating color temperature. So, ngayon, dito, meron din tayo ditong GM or yung tinatawag natin na green magenta shift. So, para makapunta ka dyan, gamitin mo lang yung second knob and then, ito yung pangkakalibrate mo, yung knob na to. Okay, ganyan. So, lagi lang natin nilalagay yan sa may 0. Yan. Okay? So, balik na natin sa daylight, which is 5.6 Kelvin. Okay, so pagtapos na tayo sa CCT mode, so punta naman tayo sa ibang mode. Okay, itong mode button na to, prines ko para makita pa natin yung ibang mode. So tapos na tayo sa CCT mode, punta naman tayo sa HSI.
So, ang gagamitin natin, itong knob na to para makapunta doon. And then, press lang natin sa gitna. Ayun, so nandiyan na tayo. So, dito, meron din tayong dimmer, hue, at saka saturation. So, gagamitin din natin itong knob na to para makanavigate. Ayan, no? And then, yung pang-calibrate naman natin, or yung pang-adjust natin is itong first knob, yung color blue. So, halimbawa, yung dimmer, so yan, lakasan mo siya. Yan, hinaan. Then, punta ka naman sa hue. Okay, so babaguhin mo yung hue. Yan. So, yan naman siya. Okay, so yan yung ating HSI mode. So, paano makaalis dyan? Pindutin lang natin uli yung mode. So, tapos na tayo sa HSI mode, punta naman tayo sa ating RGBW mode. So, gamitin lang natin tong knob na to para makapunta doon. And then, press natin sa gitna. So, ang pang-navigate natin is itong knob ulit na to. So, yan. Makakapunta ka sa kung ano-anong setting dyan. Okay? Pero, yung pang-calibrate mo, ito ulit. Itong knob na to. So, halimbawa, ito. Yung dimmer muna. So, dagdagan mo yung dimmer. Ayan, gawin mo 30. Halimbawa, yan. Gawin natin 30%. Yan, 30%. So, ngayon, punta naman ako dito sa RGBW. So, lahat yan may adjustment. So, ngayon, halimbawa, gusto ko red lang. So, ito ang gagamitin ko. Punta ako sa red. Tapos, isasagad ko yan. Okay, 255. Tapos, yung gagawin ko sa green, isi-zero ko yan. Tapos, punta ako sa blue, isi-zero ko yan. And then, yan na. So, zero lahat, si red lang yung merong value. So, halimbawa, gusto ko green naman. So, punta ako dito. I-zero ko yung red. Ayan. Tapos, gamitin ko tong second knob. Buksan ko naman yung green. Ayan. So, meron naman akong green. So, halimbawa, gusto ko naman blue. So, i-zero mo muna yan. Tapos, punta ka dyan. Tapos, buksan mo yung blue. So, ganon. So, halimbawa, ganon din sa white. Okay, buksan mo. So, meron ka ng white. Ayan. So, marami kang pwedeng gawin. Pwede mo silang pag-halo-haluin. Halimbawa, ganyan yung red, tapos yung green, may ganyan. Tapos, lagyan mo ng blue. So, it's up to you. So, marami kang option para paghalo-haluin yung mga kulay. So, okay. Tapos na tayo sa RGBW mode. So, paano makakapunta ulit sa mga mode? Siyempre, pindutin mo lang yung buttons natin. Yung mode button. And then, punta tayo sa gel mode. Yan. So, gamitin natin yung knob na to para makanavigate. And then, press natin siya. Yun. So, dyan yung gel natin, ang dami. Iba-iba yan. Hindi ko na matatalakay isa-isa yan. Meron lang din tayo ditong mga settings. So, meron tayong dimmer, brand, tas color temperature. So, ang pang-navigate uli natin, itong knob na to. Yan, oh. Okay. So, dimmer, halimbawa, ganyan, babaan natin. Tas yung brand, pwede mong baguhin yan. Bahala ka. Ayan. Kung Rosco or Lee, ikaw na bahala doon. Tas, meron tayong color temperature. Pwede mong baguhin. And then, gamitin mo lang yung knob na to para makapunta ka sa gel type na gusto mo. So, ganyan mo lang hanggang sa mapunta yung highlight doon. So, ito yung gagamitin mo, itong blue knob na to, pang adjust kung anong gusto mong gel. So, yan. Marami yan. So, meron tayong 460 preset na gel. So, it's up to you kung ano yung kailangan yung gamitin. So, nandyan na yan. So, ano ang last? Pindutin uli natin yung mode button. Yan. So, ang last natin is yung effect. So, gamitin lang natin to, itong knob na to, para makapunta doon. And then, press natin. Yan. So, yan ang ating effect. So, sa effects natin, pakita ko lang, meron tayong U-loop, CCT loop, INT loop, flash, ayan, pulse. So, under nyan, may mga iba-iba pang setting yan, tulad ng dimmer, hue, saturation, tsaka speed. So, halimbawa dito sa U-loop na effect na to. So, para makapunta ka sa mga options na yan, or sa mga settings na yan, gagamitin mo rin to pang navigate. Ayan, no? Halimbawa, dito ka sa dim. Punta ka sa hue, sa saturation, sa speed. Etong knob na to, siya naman yung pang adjust mo. Tulad nyan, punta ako sa hue, ganyan, oh. Tapos punta ako sa saturation, ito yung pang a-adjust ko. So, ganun din siya sa ibang effects natin. So, paano makakabalik? So, pindutin mo lang yung mode. And then, ayan na. So,
Pwede ka lang pumili kung anong mode yung gusto mo dyan. So yun lang yung mga basic settings and calibration ng ating Nanlite FC720C. So thank you so much for watching and stay tuned sa mga upcoming tutorials namin. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@belices.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!